So nagbabalik tayo dito sa Budget Buys Cavite para i-bike check tong latest na mas mura pa sa Promax PR40 na gravel bike. So akala ko yun yung pinakamura naglabas. Si Garuda ng Eagle version. So ito yung gravel bike version nila. So meron pa ito mga naunang Garuda, yung Garuda Tempest, mga fixe naman kasi yun. Pero ito ay mas mura doon sa PR20 na na-bike check natin last time. Yun ay nasa 6,000 pesos pero ito around 5,000 pesos. Actually, meron pang isang gravel bike na mas mura pa, di hamak talagang literal. Yun yung Forge kung di ako nagkakamali. Kaso nga lang, hindi yun na nabibili sa mga bike shop currently. No-order lang yun online. So yung link noon ay lalagay ko na lang sa baba, around 3,000 pesos lang yun. Pero ngayon, babike check muna natin to. Si Garuda Eagle. So tignan natin kung masulit to doon sa Promax PR40. Like, comment, share, subscribe. Let's go! Okay, bike check natin tong bagong gravel bike dito sa Budget Buys Cavite. Ito yung mas cheaper pa sa Promax PR20. Ito is around 5,000 pesos lang. So yung frame nito sa halagang around 5,000 pesos, ang ginamit na material dito ay alloy na. So yung unang tingin ko dito, akala ko ito din yung frame na ginamit kay Garuda Tempest, pero hindi pala. Yung baba lang pala, kasi tubular lahat yung kay Tempest. Tubular yung down tube, top tube, yung seat tube. Pero ito, yung top tube niya, may pagka-tubular din naman, pero hindi dito banda yun, mas tumaba dito. So, yun yung kaibahan niya doon kay Garuda Tempest. Down tube dito mataba, yung sing size lang ng kay Garuda Tempest. Tapos dito ay pa-tubular din. Yung sukat ng binabudget natin ito ay size 48. Ayan. Yung effective top tube naman dyan, yung sinukat ko ay 54. And yung stand over height naman ay 720 mm. So yung kinis nito, kitang-kita yung welding, hindi siya ganun kakinis. Yung head tube ay may pagka-oversize ng konti. And Garuda, nandyan yung logo nila. So yung kulay ng binabudget natin, kulay red to. Pero parang kulay pink yung lumalabas dito sa camera ko kasi cellphone lang ginagamit natin ngayon. Napadala naman tayo dito. So di tayo naka-DSLR ngayon. Kaya yung lumalabas sa kulay may pagka pink. Mamaya yung available color papakita ko sa inyo. Meron pa tong color black. Yung kanyang cable routing. Sa down tube, left and right side, ito yung FD-RD. And sa taas, doon dumaan yung cable papunta sa likod sa kanyang disc brake. Ayan, disc brake caliper o yung cable niya dyan. So yung Garuda, napakasimple yung design lang dito. Yung mga decals niya, nandito yung Garuda, wala siyang texture. Nandito naman Eagle GD18. Yan yata yung specific model na binabudget natin. Lagayan natin ng ulam, meron dito sa kanyang down tube, sa seat tube. Ayan, meron din. Yung FD na ginamit dito ay Shimano Trinity Z. Pero tingin ko ito yung mga Shimano-Shimanohan. And at least hindi siya Shimano Tournoy. So ayan. Andito dumaan sa ilalim, FD ay nakakalamp lang. Ito naman ay naka 3x. Ayan. So pangkaraniwan yan sa mga budget na mabudget natin, naka 3x talaga pag mga ganito. And bakal to, hard plastic, meron siyang bash guard sa kanyang crankset. Yung chain na ginamit ay stock lang din yan. So wag tayo umasa sa mga KMC dyan. So yan talaga yung stock niya lagay dito. Makinis yung ano niya, oh. Bagong-bago yung chain niya. Dito naman tayo sa chain stay niya. Malinis din dito. Walang decals. Ito naman yung kable papunta sa kanyang RD. Yung RD na ginamit ay Shimano Trinity Z. So, yan pa rin yung Shimanohan. Ayan. So, ito yung plastic na rollers niya. Meron din tong RD guard. Ito, tanggalin nyo na lang to kung marunong na kayo magbisikleta kasi pampabigat lang din to pag nag-ride kayo. So, bilangan natin yung speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yung speed, ito ay thread type pa, kitang-kita nyo dyan. So sa ganyang budget, ganyan talaga yung ilalagay nila. And yung kanyang hubs ay bakal pa and ball bearing na rin. So yung spokes ito ay stainless steel, 36 pieces yan. Double wall alloy yung kanyang rim and meron siyang parang brake line dito. So kung gusto nyo gawing rim brake to, I think pwede naman. Kaso duda ako sa brake line nito oh. Ayan, so nasa inyo kung gusto niyo maglagay ng caliper dito or rim brake. Merong slot and parang may brake line naman siya dito. So yung kanyang valve ay hindi siya presta. Pangkaraniwan naka-shader valve pa to. Yung gulong na ginamit dito ay wala siyang brand. So alien yan. Ang size niyan 700 by 35C. Ito yung 35C. So feeling ko yung max niyan ay 38C.
Kung gusto nyo palaparin pa yung mukha nyo, so yung gulong, mga hanggang 38 siguro kasya yan. Ayan. So, pero feeling ko pinaka-safe na yung ano, yung 35C, yung pinaka-safe na. Ayan. Yung pinaka-safe niya 35C lang talaga. Ito naman sa caliper niya dito. Naka-IS mode or international standard, 160mm ang kanyang rotors, naka 6 balls. Hindi pa to naka-quick release sa likod. Ayan. So, yung kanyang seat post, ito naman ay bakal 27.2 quick release yung kanyang seat clamp. Ito naman hard plastic pa to and ball bearing. Yung seat post niya, ito yung nalolost rin pag nagtagal-tagal. Ganito yung seat post si Battle Hopper dati nung panahon ng hapon, yung kasagsagan ng pandemic pa. Ayan yun. So pag nagtagal-tagal yan, gano'n na yan. So palitan nyo na lang pag medyo nagtagal-tagal na para masulit nyo rin yung seat post nito. So yung upuan niya ay wala ring brand, plain lang talaga siya. So okay naman, malambot-lambot ng konti. Pero hindi siya yung katulad sa mga nababudget natin ng mga MTB or gravel. Yung fork naman ito ay bakal. Ayan. So bakal yung fork, yung wheels sa unahan, same lang din sa likod to. Spokes 36, double wall alloy yung rim, may pagka-brake lane na rin dito. Yung gulong 700 by 35C. Naka-shredder valve pa yung harap. Ay hindi rin naka-quick release. Ayan, hindi rin siya quick release dito. Yung kanyang unahan. Stem naman ito around 60mm. And the alloy na yan, ito naman kanyang headset. Expect nyo na, pag mga gantong budget ay ball bearing pa yan. So papalitan nyo rin niya pag nagtagal-tagal. Drop bar naman ito, bakal pa. Ayan, maliit-liit ito. Yung clamping ito parang hindi ito yung 31.8 na pangkaraniwan. Ito yung tinatawag nilang universal or yung standard na size ng kanilang mga seat post. Around 25 or 24 something yata kung hindi ko nagkakamali. So correct me if I'm wrong. Yung grips nito, ayan, malambot na rin. Yung goma. And yung shifter niya ay thumb shifter ng Shimano. Ayan, yan yung shifting nito. Ayan. So, yan yung shifting niya sa kabila. Ayan. And yung brake naman ito ay mechanical lang siya. So, timbangan natin si Garuda Eagle. Tignan natin kung ano yung timbang nito. Okay, timbangan natin si Garuda Eagle. So, 3, 2, 1. Okay, isang angat lang. Yung timbang niya ay ayan, so 14 kg. Yan yung kanyang actual weight. Shoutout kay Simon. Huwag ka na magtrabaho. Magbike ka na lang, no? Magbike ka na lang. Yun lang? Yun lang po. Sino mo? Si Jed. Huwag ka na rin mag-aaral. Magbike na lang. Magbike na lang. Ano ba? Yun na po, okay na po. Okay, salamat sa pangalan, sir. Iverson po. Iverson. So, parang basketball player lang. Salamat sa Iverson. Okay, yan yung timbang ni Garuda Eagle. 14 kg. So, yung presyo nito, dito kay Budget Bikes Cavite. Ayan yung kanilang address sa Block 41, Lot Q, Phase 1, Diamond Village, Anabo 2F, Golden City, Patito na Imus, Cavite. So, ang presyo nito dito kay Budget Bikes Cavite ay yung SRP niya ay 5,500 pesos. Meron na yung freebies na kasama. Pero kung cash nyo bibilin to, ayun yung freebies, makakalis kayo ng 300. Ang cash nito ay 5,200 pesos. So yung Promax PR20, kung di ako nagkakamali, 6,000 pesos yon. Pero ito mas mura ng konti. Around siguro 800 pesos yung binaba nito. So kung ang budget nyo is around 5,000 pesos lang, pwede nyo i-consider to si Garuda Eagle. Pero kung kaya nyo naman na si Promax PR20 yung kunin sa 6,000 pesos, okay rin naman. Actually, yung dalawa na yon ay okay na rin. As a entry level or beginner bike sa mga magsisimula, pang bike to work na gustong makaranas ng gravel setup na ayaw ng mga MTB. Sa mga MTB naman kasi marami ding around 5,000 pesos. Pero kung ang gusto mo ay mga gravel na ganito, ang mga lakad mo ay mostly mga malubak-lubak, so ito pwede sa'yo to. Pero kung hindi naman, pwede naman yung MTB na Promax PM18 Plus, alam ko nasa 6,000 to 7,000 pesos yun. Hydraulic na rin kung hindi ako nagkakamali, around 6K lang. Ito naman si Garuda Eagle na gravel bike, latest to, 5,200 pesos yung presyo nito.
So abangan nyo, baka i-ano ko to, i-compare ko to kay Pro Max VR20. Tignan natin kung ano yung pinagkaiba ng dalawa, kung sino yung mas sulit. So abangan nyo yun, Mang Alien. So isang gravel bike pa na sinasabi ko na around 3,000 pesos lang, na mabibili lang sa Shopee yung Forge. Yung link doon ay nasa video description kung gusto nyo orderin to via Shopee. Kung gusto nyo orderin to online via Shopee, pwede rin naman, ilagay ko sa baba sa description ng video na to and sa comment section. Via Shopee, yung Pro Max PR20, ilalagay ko rin dyan. And yung around 3,000 pesos lang, ilalagay ko din dyan sa baba. Yung tatlo na murang-murang gravel bike. Kasi hindi ko mabayad check ng mas mura dito na Forge, mga aliens. So dito lang yan sa Budget Bikes Cavite. Pero meron din pala dito home credit kung gusto nyo orderin to, or bilhin via home credit, pwede rin naman. So sa home credit, nagka-utak ka nga, nagka-bisikleta ka naman. So dito lang yan sa Budget Bikes Cavite. So yung address ng Facebook page nasa description ng video na to and sa comment section. Tsaka yung mga link ng Shopee links nitong mga to. Kung medyo malayo kayo, ma-order to, pwede nyo orderin to via Shopee. Madi-deliver to sa inyo ng maayos, mga aliens. So like, comment, share, subscribe. So be it. I love you all. So abangan nyo ako sa season 2 ng One Piece. Magu-magu!